Kumusta mga kasaliksik? Sa isang mundo kung saan araw-araw ay may bagong hiwagang lumulutang mula sa kailaliman ng kalikasan, hindi mo aakalaing may ilog pala na literal na kumukulo sa gitna ng gubat. Habang sa dulo ng kwento, isang dambuhalang balyena ang matatagpo ang walang buhay sa gitna ng kagubatan, malayo sa anumang dagat. Kaya mula sa nilulutong ilog ng Amazon hanggang sa bangkay ng balyena sa gitna ng gubat, ay pag-usapan natin ang 10 pinakakakaibang nilalang at kababalaghan na nadiskubre sa loob ng Amazon Rainforest. Kaya kung handa ka na, ay simulan na natin. Number 10. Nilulutong ilog ng Amazon. Isipin mong naglalakad ka sa gitna ng gubat ng Amazon at biglang makakita ng ilog na literal na kumukulo. Hindi ito eksena mula sa pelikula kundi ang Sianay Timpishka, ang tinaguriang boiling river ng Peru. Isang kakaibang ilog na umaabot hanggang 194 degrees Fahrenheit ang init, sapat para sunugin ang balat ng kahit anong hayop o tao na malapit dito. Ayon sa alamat, pinangangalagaan daw ito ng isang sinaunang espiritu ng tubig. At muling nabuhay ang alamat na iyon ng si geophysicist Andre Russo ay aktwal na matuklasan ang ilog na ito matapos marinig ang kwento mula sa kanyang lolo. Ang pinakakakaibang bahagi, walang aktibong bulkan malapit dito, na lalong nagpapalabo sa misteryong bumabalot dito. Umabot sa 9 kilometers ang haba ng ilog na ito at halos 4 miles dito ang pinakadelikado. Sa init nito, kahit mga isda at iba pang hayop ay agad na naluluto kapag napadpad sa tubig. Lumikha ito ng kilabot sa siyensya at mga lokal na tribo, lalo na't hindi maipaliwanag kung paano naging posible ang ganitong geothermal activity sa gitna ng kagubatan. Sa dami ng mga hindi pa rin masagot na tanong ukol sa Boiling River, nananatili itong isa sa mga pinaka-baffling at dangerous na lugar sa Amazon. Parang isang nilulutong misteryo na naghihintay ng sagot. Number 9. Rosas na delphin ng gubat. May delphin sa gitna ng gubat? Oo, at hindi lang basta delphin, kundi kulay pink. Ang Amazon River Dolphin, o mas kilala sa tawag na pink dolphin, ay tila isang alamat na naging totoo. Lumalaki ito hanggang 8 feet at kayang timbangin ng 48 pounds. At kakaiba sa lahat ng dolphin dahil sa kulay nitong rosas na lalo pang lumilinaw kapag lalaki ang kasarian. Sa unang tingin, parang gawa sa panaginip o kwento ng mga diwata. Pero sa likod ng kagandahan nito, nagtatago ang isang malungkot na katotohanan. Nanganganib na silang mawala. Hindi lang isda ang kanilang kinakain, pati mga pating, palaka, at maliliit na hayop sa tubig ay kaya nilang habulin sa makakapal na gubat tubig ng Amazon. Ngunit ang kanilang pag-iral ay patuloy na sinusubok ng mga lambat, panghuhuli, at pagkasira ng kanilang tahanan. Sa kabila ng lahat ng panganib, patuloy pa rin silang lumalangoy. Tila ba paalala na kahit sa gitna ng kagubatan, may hiwagang naliligaw. At sa kasong ito, isang dolphin na rosas ang balat, lumulutang sa pagitan ng realidad at kababalaghan. Number 8. Kuryenteng mamamatay sa tubig. Hindi lang pating ang dapat katakutan sa ilog ng Amazon. Dahil narito ang isang nilalang na kayang gumulantang sa katawan mo gamit ang hanggang 900 volts ng kuryente. Ipinapakilala ang electric eel, isang kakaibang hayop na hindi talaga eel, kundi kamag-anak ng mga catfish at carp. May kakayahan itong maglabas ng kuryenteng sapat para mamilipit sa sakit ang sinumang mandaragit o biktima. Sa bawat discharges na ginagawa ng kanyang electrocytes, para itong portable na stun gun na pwedeng gamitin sa depensa at panghuli ng pagkain. Ang mga electric eel ay lumalaki ng mahigit 8 feet at umaabot ng 44 pounds sa bigat. Hindi lang ito umaasa sa kuryente para umatake, kundi ginagamit din ito para gumalaw at mag-navigate sa malalabong tubig, kung saan halos wala silang makitang liwanag.
Para silang mga underwater sentinels ng Amazon, laging handa sa panganib at kayang pumatay gamit lamang ang lakas ng enerhiya sa loob ng katawan nila. Isang tunay na electric killer sa gitna ng isang jungle na puno ng lihim at panganib. Number 7. Nawala't higanteng lungsod. Habang akala ng marami ay puro kagubatan lang ang Amazon, may lumalabas ngayong matinding ebidensya ng isang sinaunang sibilisasyong tila inilibing ng panahon, ang Lost City of Giants. Sa pamamagitan ng makabagong LiDAR technology, natuklasan ng mga siyentipiko ang mga guho ng isang maunlad na lungsod sa Bolivian Amazon. May mga platforma, pyramid-like structures, at causeways na tila konektado sa isa't isa, parang isang maze ng sinaunang katalinuhan. Tinawag itong Cerabiculture at pinaniniwala ang umiral mahigit 600 years ago. Ang discovery na ito ay tila sagot sa tanong na matagal nang bumabagabag sa mga explorer. Totoo nga ba ang Lost City of Z na hinanap noon ni Percy Fawcett? Ang mga natagpuang infrastruktura ay nagpapakita ng advanced water management at social organization. Indikasyon na hindi basta tribo ang nanirahan dito, kundi isang maunlad na bayan. Sa gitna ng makakapal na dahon ng kagubatan, isang piraso ng nakaraan ang muling lumitaw. At baka nga, hindi lang ginto ang yaman ng Amazon, kundi ang mismong kasaysayang itinatago nito. Number 6. Naglalakad na puno. Parang alamat sa libro ng Pantasya, isang punong naglalakad sa gitna ng kagubatan. Pero sa Amazon, totoo ito. Ang walking palm tree o Socratea exorisa ay may kakayahang baguhin ang posisyon nito sa paglipas ng panahon. Sa halip na manatili sa isang lugar, unti-unti itong lumalakad sa pamamagitan ng paglago ng bagong ugat sa direksyon na gusto nitong puntahan habang namamatay naman ang mga lumang ugat. Hindi ito mabilis, 3 hanggang 5 centimeters lang kada araw. Pero sapat na para tawaging milagro ng kalikasan. Habang may mga siyentipiko na naniniwala sa kakayahang ito, may ilan ding nagsasabing ito ay isang ilusyon lamang, isang dulot ng erosyon o pagguho ng lupa. Gayunpaman, ang idea ng isang punong marunong umiwas sa panganib o maghanap ng mas maaraw na espasyo ay isang patunay ng napaka-espesyal na paraan ng adaptasyon ng kalikasan. Ang walking tree ay paalala na kahit ang mga tahimik na nilalang sa kagubatan ay may mga sikreto ring nakakabighani. Number 5. Higanteng gagamba. Kumakain ng ibon. 1745-1930. Kung takot ka sa gagamba, baka managinip ka tungkol dito. Ang Goliath bird-eating spider, ang pinakamalaking gagamba sa buong mundo. Tumitimbang ito ng halos 6 ounces at may leg span na umaabot ng 12 inches. Bagamat ang pangalan nito ay tila eksaherado, totoo na kaya nitong kumain ng maliit na ibon. Pero mas madalas nitong biktimahin ang mga palaka, daga, at maliliit na reptilya. Isa itong tunay na predator sa dilim ng Amazon rainforest. Hindi ito gumagamit ng sapot para manghuli ng pagkain. Umaasa ito sa bilis, lakas, at mga kamandag na neurotoxic na agad nagpapalumpo sa biktima. Kapag nalagay sa panganib, kaya rin itong pakawalan ang mga urticating hairs na nakakairita sa balat ng kalaban. Pero huwag kang mag-alala. Kahit nakakatakot ang itsura nito, hindi naman nakamamatay ang kagat ng Goliath spider sa tao. Sa katunayan, sa ilang lugar sa South America, ginagawang delicacy pa ito. Isa lamang itong patunay na sa Amazon, kahit ang maliliit na nilalang ay maaaring maging ganap na halimaw. Number 4. Halimaw na ahas sa gubat. Walang katumbas ang takot na dulot ng higanteng nilalang na ito sa kailaliman ng Amazon, ang Green Anaconda. Isa ito sa pinakamabigat at pinakamalalaking ahas sa buong mundo. Tumataba ng mahigit 550 pounds
at umaabot ng 29 feet ang haba. Sa unang sulyap pa lang, para kang nasa loob ng isang horror film. Pero ito'y tunay. Sa halip na kamandag, ang anaconda ay constrictor, pinipiga nito ang biktima hanggang mawalan ng hininga. Kapag nagsimulang umatake, wala nang kawala. Ang kanilang mga biktima, lahat mula sa kapibara, mga baboy ramo, hanggang sa maliliit na jaguar. Sa bawat ambush sa ilog o latian, tahimik itong lumalangoy at bigla na lang sumusunggab. At hindi lang ito basta nananakot. Buhay na alamat ito para sa maraming tribo sa Amazon na itinuturing itong sagrado. Kapag busog, kaya nitong hindi kumain ng ilang linggo o kahit buwan. Isa itong paalala na sa mga ilog ng kagubatan, may halimaw na palaging nagmamasid sa ilalim ng tubig. Number 3, butiking kayang lumakad sa tubig. Tinagurian siyang Jesus Christ Lizard. At hindi dahil sa anyo niya, kundi sa milagro ng kanyang galaw. Kayang-kaya nitong tumakbo sa ibabaw ng tubig. Ang green basilisk ay isa sa pinakakamanghamanghang nilalang sa Central at South America. Lalo na't kapag nasa panganib, bigla itong tatalon mula sa puno at tatakbo sa ibabaw ng ilog sa bilis na parang lumilipad. Para itong superhero ng kagubatan, may mga paa na may balat na kumakalat sa tubig, lumilikha ng air pockets na nagbibigay ng sandaling suporta para hindi siya lumubog. Ang lizard na ito ay hindi lang mabilis, maabilidad rin pagdating sa pagkain. Isa siyang omnivore na kumakain ng prutas, insekto, halaman, at maliliit na hayop. Ang mga lalaki ay may korona sa ulo't likod na ginagamit para makaakit ng kapareha. Kapag isinilang, ang mga baby basilisk ay marunong na agad lumangoy at tumakbo. Kaya't kung sakaling makita mo ito habang nag-e-explore sa gubat, huwag kang magulat kung bigla na lang itong maglakad sa tubig. Dahil sa mundo ng Amazon, kahit ang imposible ay ginagawa ng kalikasan. Number 2, lason sa makulay na kulay. Mukha silang alahas ng kagubatan. Makukulay, maliit, at napakaganda. Pero huwag kang palilin lang dahil sa bawat kislap ng kanilang balat ay may dalang kamandag na kayang pumatay. Ang poison dart frog ay kilalang kilala sa kanyang nakakabighaning itsura. Ngunit mas kilala ito sa laso na taglay ng kanyang balat. May mahigit 175 species nito at ilan sa kanila ay may laso na sapat para pumatay ng 10 tao gamit lang ang isang patak. Ginagamit pa nga ito ng mga katutubo para lagyan ng kamandag ang dulo ng kanilang mga blow darts. Kaya nga dart frog ang tawag. Hindi lang ito basta hayop, kundi isang likas na sandata na nilikha ng kalikasan. Ang pinakadelikado sa kanila, ang golden poison dart frog, ay tila gawa sa ginto ang balat, pero ang laman nito ay laso na walang lunas. Sa kabila ng panganib na dala nila, ang mga hayop na ito ay critical sa balanse ng kagubatan at patunay ng matinding biodiversity ng Amazon. Isang nakamamatay na kagandahan. Isang nilalang na parang sinadyang pagsamahin ng ganda at bangis sa iisang balat. Number 1, bangkay ng balyena sa gitna ng gubat. Anong ginagawa ng isang dambuhalang balyena sa gitna ng kagubatan? Hindi ito kwento ng science fiction. Ito ay tunay na nangyari. Noong 2019, natagpuan ng isang patay na humpback whale sa loob ng kagubatan ng Brazil, halos 50 feet mula sa pinakamalapit na dagat. Ang tanong ng lahat, paano ito napunta rito? Ang higanteng hayop na ito ay may bigat na 10 tons. At ang tanging paliwanag ng mga siyentipiko ay maaaring inano dito ng malalakas na alon at mataas na tindig. Pero kahit iyon ay hindi sapat para lubusang maipaliwanag ang kaganapan. Ang eksenang ito ay tila mula sa isang pelikulang misteryo. Isang bagay na hindi dapat naroon, pero naroon nga. Hanggang ngayon, walang siguradong sagot kung paano talaga napadpad ang balyena sa kalaliman ng kagubatan.
Isa lamang itong paalala kung gaano kabago at puno ng hiwaga ang Amazon. Isang lugar kung saan kahit ang pinakaimposibleng kwento ay maaaring maging totoo. Ang bangkay ng balyena ay hindi lang nakapagtataka, kundi nagbukas ng maraming tanong tungkol sa ugnayan ng karagatan at kagubatan. At sa mga bagay na hindi pa rin natin lubusang nauunawaan.